Ayan, good morning, good afternoon, good evening, welcome back sa ating channel na Isa Shop. So update ko lang kayo tuon sa mga halaman dito kasi literal na mag-iisang buwan na puro ulan. So sa mga sanju, ayan, nagjuju pa rin sila kahit na daily na ulan. Tayo. So umaraw rin kasi kahapon ng saglit kaya lang umulan ulit. So kapag ka naarawan sila, ayan, nakaka-recover sila naman. Papansin ko nga ang ganda ng mga tubo nila ngayon kahit na maulan. Tapos sa mga BFT naman na pinulsan agad natin. So ito tingnan nyo kung gaano kaganda. Hindi pa ganun kakulay pero lumalaki yung rhizome nila. Dahil nga lumilipas yung araw na nakaka-receive sila ng constant rain. Tapos saka outdoor pa. Kita nyo na parang kumapal na, 'di ba? Ang dami na nila. Tapos ito naman yung iba. Yung dati-rati mapapansin nyo na may mga brown. Ngayon nababawasan na yung brown. At yung foliage niya ay mas na-preserve kasi mas malamig dahil maulan. Diba? Ang ganda. So tingnan naman natin yung cephalotus na sinasabi natin na ayaw sa ulan, ayaw sa tubig. Tingnan natin kung kamusta na sila. Kala ko rin patay na to nung umakit ako ngayon kasi sabi ko ilang araw ko na hindi nadadalaw to si cephalotus at hindi ko na-check. Pero tingnan nyo kung gaano kaganda. Full sun, full rain. Yung media niya lalo na kung papapansin nyo. At tingnan natin nga to. May naputol dito na dahon Parang ano kaya kamusta na ito. Madumi yung isang lente ng camera ko. Yung zoom. Hindi masyado makita. Pero tingnan nyo to, green pa. Ayoko lang tanggalin yung perlite kasi baka may magalaw tayo na hindi dapat magalaw. Tapos ayan, cephalotus. Ito pa yung iba. Ito kaya konti yan, hindi dahil unhealthy siya Ito yung talagang dumating na halos mamamatay na. Kaya sabi ko kung mamamatay sila, bakit hindi ko bigyan ng chance na mabuhay sa pulsan, baka mas makabuti pa. Di ba baliktad dapat? Di ba sir, kapag ito 2 linggo kasi sa biyahe, tapos sila yung dumating na sobrang init nung panahon, yung time na nalampasan natin yung record natin ng mga nakaraang taon sa sobrang init. Kaya dumating sila na tunaw. May natira pang mga stem. So tinanim ko at hinayaan ko lang sila, hindi ko ina-fruit, hindi ko tinapon. So pinaarawan ko lang. So ito naka-recover. May mga iba na hindi pa nakaka-recover. So ayan na yan. Tulad nito, although may mga new growth na, mapapansin nyo. May mga new growth na siya. Ayan, tingnan nyo yung cephalotus natin. May mga new growth and buhay. Tingnan nyo, pati sarot siya ata hindi. Moss pala yan. Maganda sa cellphone natin ngayon, medyo maganda-ganda yung quality ng camera niya. Leica lens ito Kasi ito yung isa sa mga dumating rin na halos mamamatay na, pero tingnan nyo. At ito alam to nung nagpadala sa akin na may napatay or critical nung dumating. Kaya ayan, ito yung critical na yun. Actually yung isa dito nabenta na. So ang cephalotus hindi siya ganun ka-arte tulad ng iniisip natin dati. Ako pala. Iniisip ko dati kasi sobrang arte ng cephalotus at hirap alagaan. Pero yan. Kaya nga ngayon nag-iisip ako, ipupulsan ko na rin tong cephalotus ko sa baba. Kasi sa ilalim kasi nag-aamag siya dahil sa humidity. Ito, nasa na pala yung automatic na bukasan dito. Ayan. So tingnan nyo. Growing at maganda naman talaga yung sa loob. Pero yun may mga amag siya ngayon dahil sa humidity, yung laging pag-ulan. So pero yun, hindi naman lahat, hindi lahat ng pot. Gusto kong ilabas kasi nakita ko yung ganda nila sa labas.
Pero siguro sa ibang araw natin gawin. Maapo na yung iba. Oh. Ito yung candy eye ko ngayon eh. Kasi alam nyo ba, ngayong taon lang ako nakabuhay ng cephalotus. Yung makaraan struggle as in, araw-araw akong nai-stress kapag sabi ko kulang pa sa ginagawa ko. Pero ang tamang tanong pala, ano pala yung dapat na hindi ko ginagawa? At ayun, yung galawin sila palagi, i-replant at i-propagate. Kapag ka may problema, hindi laging sagot ay galawin mo. Pabayaan mo minsan ng sagot. So, ayan, growing. Yung iba, nagkukulay pa nga kahit na nasa lilim. At lumalaki talaga. Hindi man ganun kabilis yung paglaki. Ang cephalotus kasi hindi talaga siya malaking halaman. Maliit lang siya. Pero ewan ko ba kung anong meron sa cephalotus na parang isa dapat to sa must have talaga na halaman. Kaya hindi ko nga ito minamadaling ibenta kasi gusto ko silang makita ng mas matagal pa. At ang hirap rin talaga maghahanap ng cephalotus na mabubuhay mo talaga sa lugar mo. Minsan kapag nakabili ka, it's either newly shipped or halimbawa newly potted. So, ang isa sa mga tingin ko naging lamang neto mga cephalotus na to. Ito yung dumating na potted na. At mula nun, hindi ko naman nagalaw ng husto yung kanilang roots. Liban dun sa mga topsoil na tinanggal ko kasi may mga algae nung time na yan. So, bawas na every time na nababawasan to, dinadagdagan ko. Pero ngayon hindi ko na dinagdagan kasi nakita ko na maganda yung tubo nila sa taas. So, ayan yung update sa mga halaman natin. At speaking ng halaman, ewan ko ba, kahit ako hindi ako makapigil na hindi bumili ng pago ulit. May paparating tayo bukas ng mga halaman, mga hybrids na magaganda. Tapos iba doon may-ari na agad tulad nung campanulata, truncata siya na campanulata mo, hugis campanulata yung picture. So malaki at maganda yung picture. So nagkisa lang yon kaya hindi ko na rin ma-market sa inyo, kumbaga binanggit ko lang. So ito naman yung iba pala na yung bloody nurse na kasabay nung busy kakariki yung kanina na pinakita ko sa inyo. So ito yung bloody nurse. Tingnan nyo, bloody nurse na green kasi nga hindi naarawan, puro ulan. Bloody nurse talaga yan. Ito. And bloody nurse. Ito yung mga shape ni bloody nurse kapag hindi pa masyadong pabuka pero maganda talaga ito. So ito naman ang kasabay ni busy kakariki and bloody nurse na si Devil's Eye. Si Devil's Eye, ang tubo niya pala upright. Ewan ko kung magpapalapad rin ito, pero feeling ko maglalapad rin ito sa ibang time Pero kahit na maulan, tingnan nyo, upright growth. Pero hindi siya thin petiole. Pero siguro sa tag-init magiging thin petiole. Pero upright, at least upright growth, fuzzy yung teeth. At kung maarawan pa to, magpipink to kasi yun yung traits niya. Pag tinignan nyo sa Google si Devil's Eye. Kaya siya Devil's Eye kasi parang may eye socket yung paligid ng kanyang mouth na nagmumukhang eye. Sa reddish yung gitna and pink naman yung lashes. So ngayon wala pang kulay kasi nga ulan at limited talaga, tingnan nyo. Although marami siya tingnan pero konti lang yan kumpara doon sa halos naging carpet na bloody nurse and basic kakariki. I-out ko to ngayon, ilalagay ko sa Shopee. Basta tingnan natin kung magkano magiging presyohan na ito. Pero kasi mas mahal kasi ito kumpara dun sa ibang mga cultivar na meron tayo dito. Pero tingnan natin baka makapag-sale tayo, initial sale.
Tapos, update sa Moonred. Ito ang Moonred natin. Ito, nung una, ayoko pa sanang bilhin ko kasi kamukha rin ni ano eh. Tingnan nyo, na-upload ng konti. Oh. Ba't kaya? Baka unang kumuha ako. Pero yun, nakatanim naman siya. Ayan, si Moonred. Kasi kamukha siya ni Red Piranha. Medyo hawig lang. Tingnan nyo to si Red Piranha. Si Red Piranha, ayan siya. Ano talaga to, vigorous growing talaga si Piranha. Mabilis dumami. Ito si BC Kakariki, ganun din. May lahi yata rin ito na Red Piranha. Pero ang pagkakaiba niya ito BC Kakariki, si Red Moon. Nagiging parang yung traps niya, tingnan nyo. Ayan, lumiliyad yung traps. Lalo na pag tag-init, nagbubuka talaga siya ng parang circle. Kaya nga siguro Red Moon. Ngayon kasi hindi makabuka ng gusto kasi wala masyadong araw eh. Ayan. Tapos ito si Dutch, ito yung lagi ko nire-recommend sa inyo kasi nga maganda. Malaki. Si Giant Form, maganda rin naman. Kaya lang kasi ang growth niya ngayon pag ikot, palapad. Ayan. Pag umaraw sa mga susunod pa, ayan, gaganda na. Tapos ito naman si Archangel. Ayan. Archangel. Ayan. Si si B52 nandito. Napagitnaan pala siya kaya hindi natin makita na nakaraan. Ayan si B52. Ayan si B52. But newly repotted dyan mga yan kasi nga nireplant natin. Kaya ganyan yung itsura niya. Pag umaraw, doon nyo na uli yan makikita na sobrang ganda. Talagang aabangan natin yan pag ganda yan. Mark my word. Kasi ito naman si Salmon. Ayan. Updated kayo sa itsura ng halaman natin. Ito si Moonred pa rin. Dami nating Moonred. Alam nyo ba ilang paso lang yan dati nung hindi yan isang hundreds of pieces na binili ko. Siguro nasa 5 o 8 lang to na paso. Pero maraming plantlets na dumating kaya pinropagate ko. Ayan ang naging bilis ng pagdami niya. Pinabayaan ko lang rin. Ito naman si Reptile. And tingnan nyo to, kung sino to, makikilala nyo pa. Black Star yan. Ayan yung pinakamalaki dati pero ngayon tingnan nyo. Ang liliit nila pero ang dami naman. Ayan. So nag-dormant yan, pagising pa lang ngayon. Naudlot yung gising eh. Naudlot yung gising niya kasi bilang umulan ng 3 linggo ba naman eh. Tapos ito naman si ZZZ. Tingnan nyo si ZZZ. Rin mutated traps. Tapos ito naman si Triton. Ang Triton, ang traits naman niya hindi bukang-buka yung fused yung dulo ng kanyang traps. Ayan, tingnan nyo. Fused, nakasalo. Ayan si Triton. Tapos si Biohazard ngayon nabili. So natira na lang sa atin yung maliliit na propagation. Ayan si Biohazard. Ito yun naman yung mga plants na nirescue natin na nakaraan. So ganun din yung lagay nila. Hindi ko ma-market yan kasi hindi naman sa akin yan. Paalaga lang. Pero they're doing good. May mga iba na bumigay. May mga iba na gumanda. Napansin ko yung mga bumigay. Ayun yung mga mutated na red. Pero yung iba naman nag-dormant eh. Gumising na nga rin ngayon yung iba. So ito naman si Adentate, hindi ganun kaganda, nasa dormancy period pa rin. Tapos hindi ko mina-market ngayon si Big Mouth kasi tingnan nyo, dormant pa rin siya. Pagka ganyan, hayaan nyo lang, as long as healthy yung new growth, gigising yan. Pagkagising yan, sobrang dadami uli yan sila. Sobrang dami ang lalaki. Dahil yun sa lamig at hindi magandang media, kaya na-replant ko. Hindi magandang media meaning na decompose ng gusto yung media na hindi ko agad na-replant.
So, check nyo yung mga media nyo. Kaya pansinin nyo yung mga mga new media, ang gaganda ng ano. Kaya ngayon, nag-switch kami sa bigger planter or bigger trees para maiwasan yung ganun na pangyayari ulit. Tsaka iba naman kasi nagdo-dormant rin naman talaga. O, tingnan nyo to si angry lettuce. Pag zoom in nyo yan, yung mga new growth niya okay naman. Yung mga old traps lang talaga, yung kasi nga sa repotting, galaw-galaw, and propagation. Pero after some time, kapag umaraw ulit, mag-a-upgrade ulit ito at makikita nyo kung gaano kaganda si angry lettuce. May mga nabawasan na rin dyan kasi, kaya ganyan tsura niya. So, and marami pa tayong hindi na-update, pero ayun yung lagay ng ating mga Venus flytrap. Punta tayo dito sa kasi iba gustong pumunta, kaya lang maulan mahirap pwede naman kayo pumunta, pero punta at your own risk kasi maulan ngayon. So ito yung lagay naman ng ating mga Helianthera. Wala na tayong masyadong problema sa Helianthera ngayon kasi kusa na silang nag-a-adjust, dumadami. Kung may namamatay, hindi naman mawawala yan. Pero karamihan sa kanila yan, multiple growth point, karamihan rin dyan nabili na, kaya ganyan na lang karami. Bala ko rin kumuha ng marami ngayon na Helianthera, pero paubusin ko muna to. Tapos ito, tingnan nyo kung gaano kalaki ngayon si Brocchinia ecteodes or Carnivorous Boroveliads. Kung iisip nyo malaki na yan, tingnan nyo tong nandito. Ayan, ganyang kalaki. Hindi, angat ko ba ito? Hindi, baka mabali Ayan ang laki niya ngayon. Ayan yung niya, size reference. Amphilaria na malaki. Sakto lang. Laki, medium size. Ito naman si Bromeliads. Di ba? Ito si Amphilaria tricolor. Ito yung magaganda kong tricolor kaya nandito Tingnan nyo si Bromeliads. Ito yung mas pinakamalaking Bromeliads. At saka ito yung nasa sa dulo. Ayan. Gusto ko itong makita yung sobrang laki. Yung tipong pwede mo lagay sa sala or sa corner ng sala nyo. Ang laki niyan. Pag nakita nyo yung picture na ito sa internet, pati yung ibang mga collector na ang tatagal na sa kanila ng Bromeliads nila. Laki talaga na ito. Ang laki niyan. Ito naman yung mga propagation natin ng bilis na ito dumami, kaya pala ito yung ginawa nilang mother plant. Bilis nilang mabuhay. Isang ginawa ko kasi dyan, isang node, isang propagation, kaya tingnan nyo kung gaano karami. Tapos ito, successful yung ating pag-aalaga. Actually hindi ko ito tinanim kung saan tumubo to. Mula sa spec na kasing liit ng perlite na Biblis aquatica, mula dyan sa full grown flowering and producing seed na Biblis aquatica. Biblis or Biblis, ayan. Kasi ito kung saan tumutubo hindi ko tinatanim yan Hindi ko nga alam kung paano napunta dito yung aquatica seeds. Wala naman akong nilagay na seeds at media ko nung time na yun bago. Yung Biblis ko nasa taas, ito nasa loob. Ano napunta dito? Iniisip ko ganito, may langgam, kwento na kumain or nagdala ng Biblis aquatica na seed at natumira dito sa kasi yung ilalim na ito ay ang ilalim po nito ay seedling tray. Sa ilalim niyan ay merong hole or hollow yan na pwedeng tumira yung mga langgam. So maaring tumira sila dyan, tumubo yung Biblis aquatica dito. At ayan na, sila ngayon naging mother plant. Ganun nyo. Hindi ko inaalagaan pero nabubuhay. Kaya yun natin. Okay lang yan, mag-compost kayo dyan. Tapos ito yung yung maraming namatay na cephalotus. Ngayon tignan nyo kung gano'n nakaganda. Kaya yung merong kasing gusto talagang makabuhay na ito. Alam ko yung pakiramdam na gano'n. Yung talagang gusto mo makabuhay ng halaman na yan pero mailap sa'yo. Ayan, ito na yung kasabay nun. Napatay niya yung sa kanya Sayang nga
So hindi nyo lang talaga gagalawin yan. Lagay nyo sa lugar na kung saan hindi ganun mainit na actually dito eh. Kaya ayoko maglagay ng halaman dito na na basta-basta. Pero ayan, maglagay kayo sa lugar na hindi ganun kahangin. Pero may airflow kahit papaano. Ano ba 'yon? No? Kumbaga ito, merong windbreaker, yung kapag humangin hindi direkta mapunta sa halaman. May humidity dahil doon at wag na wag nyong gagalawin. Ang dilig nito halos hindi namin dinidiligan. Pero kiniyo, basa pa rin kasi nga nasa shaded tsaka walang masyadong hangin. Pero tingnan nyo, buhay ang mga plants kahit yung mga maliliit, surviving pa rin. At single plant yan at ngayon multiple na. So may mga na dati parang mamamatay na pero yan, recover. Ang ganda rin kasing magsimula sa yung parang critical na halaman tapos mabubuhay mo. Pero sa initial na pag-aalaga nito, pag na-experience mo yung kaba at stress na binibigay sa ng halaman kasi nga parang mamamatay na eh. Hindi mo na alam gagawin mo. Pinapabayaan mo. Pinabayaan ko. Ayan na sila ngayon. Pinabayaan ko. Dilig lang to. Kapag yung didilig kami dito, dinadamay na namin to. Ang nakita ko magandang picture. Ito. Ganda na. Ay, nako. Mga halaman na hindi ko chinecheck. Pero nagugulat ako pagka ito may mga ganitong situation na bigla ako pumunta. Ang ganda oh. Ay, nako. Hayaan ko muna yan. Ang ganda ng na yan ah. Tapos ito. Ganda nung na-inlove ako ngayon sa Ampila. Ang ganda nung nakita ko. Tapos ito. Ito. Ay mulaan nyo kung to. Ito hirap na hirap yung mga kaibigan ko sa Vietnam. Napagandahin yung nila Loewi X ventricosa. Pero ito lang naman ang ginawa ko. Actually yung nagturo sa akin ng media na to, siya yung nahirapan ngayon mag-alaga ng ventricosa. Walang masyadong malalaki magagandang picture. Sa tingin ko sa na rin, sa growing condition niya, sa media na rin siguro. Ito kasi hinugasan ko rin talaga yung mga ginamit ko dito. Kasi nga 'di ba nasukat natin. Baka ang nagamit siya siguro higher TDS na media. So yan, ang ganda. Ano pa lang yan kumbaga hindi pa yun yung pinakamaganda. Marami pang magaganda dito na hindi natin nakikita. Tingnan nyo. Ayan. At take note lahat yan sila. Ang gaganda ng picture. Hanggang dun sa dulo. Ayan. At umpisa pa lang yan. Kapag lumaki na yan, nakikita nyo yung transition ng ganda ng Loewi X ventricosa. Ito kumbaga astig siya, 'di ba? Magiging halimaw to kapag lumaki na ng konti. Ito parang standard, normal at maganda. Kumbaga nakabarong ba. Pero makita nyo to pag nagpunk. Na to, lumaki na to kasi ang laki ng bunganga nito tapos parang deformed. Pa-8-8 siya na bibig. Ang laki ng picture na ito, yung bibig niya. Tayin nyo lang. Ganda yan. Yung iba gusto na ganito lang yung picture na ito ni Loewi X ventricosa. Pero hindi nyo mapipigilan to. Pag ito yung pinalaki sa sa maayos na pamilya. Kapag lumaki, rakista. Ang ganda na ito kapag lumaki. Tapos ang hilig rin niya maglabas ng basal. Hindi naman sobrang hilig tulad ng iba, pero naglalabas to ng basal na magaganda. Sipag rin, kaya madali rin tong paramihan. Alagaan, napupulsan ko to dati. At ngayon lang, dahil sa dami niya, ayoko ipulsan kasi ubos yung tubig ko pag pinulsan ko lahat to. Tapos ito, update sa pangtamad na propagation ng cuttings ng feature plant. Naalala nyo yung pinakamalaking Geriana natin sa taas. Pinutol natin yan. Ito. Pinutol natin para magbigay ng space dito. Lalagyan natin ng iba pang mga plants.
or ginawa nating work area. Tapos yung pinutol natin ng mga sanga, tinusok lang natin sa live sphagnum moss. Ito yung isa sa mga natutunan ko ngayon. Hindi lang sa BFT, hindi sa pitcher plant na magandang media, initial yung propagation, acclimation, itusok nyo lang sa sa live. At hayaan nyo siyang lumaki kapag rooted na at stable na. Tsaka nyo i-repot sa sa paso na may media na ganito. Pag ginawa nyo yon, para kayo naka-ICU, alam nyo yung pinaplastic, pero nasa outdoor. So mas matibay siya kaysa dun sa mga naka-plastic. Kasi nga, siya, normal humidity yung nasa paligid niya. Pero yung nasa around that plant na pinagtaniman nyo, around the media, taas ang humidity, malamig, mataas ang humidity, malamig, at para ka naka-ICU. So yung mga tutubo dyan, tutubo talaga. So ayan, tumubo na, karoon ng mga growth. Ayan, ito rin. Yung iba dyan kasi medyo tuyo na pero tinusok ko pa rin. Hindi natin susukuan yan. Kumbaga, hayaan lang natin na tumubo. So, believe it or not, lahat ng halaman na yan ay nakatanim sa live sphagnum moss dati. Ayan. Yung mga pitcher plant, lahat yan. Pakita ko sa inyo yung ebidensya. Ganun yung aming practice. Kasi para, baka sabihin nyo, joke nyo na naman kami sir. Napakita nyo lang yung magaganda Pero ito, actual to. Ito yung parang sekreto, pero hindi sekreto kasi lagi ko naman sinishare sa inyo. Kita nyo itong mga to. Live sphagnum moss. May mga nakatanim dyan dati, diba? Pero ngayon wala na. Nasa na sila? Ayun na sila. Nakatanim na sila sa mga individual planter. Ayan, naka-individual planter na sila na ang media ay coco peat and perlite. Coco peat and perlite. Tingnan nyo. Tapos, kapag initial na dating dito, dahil wala naman kaming space at gusto naming mabilisan na tanim, kasi ang usual na dating dito ay hundreds, thousands of plant. So hindi naman namin pwedeng ipat yan agad individually. Para mabilis yung pagtatanim namin, ang ginagawa namin, kinokompat namin yan parang ganito. At ang media niyan, kung gusto nyo silipin, dahil nahiya kayo pag pumupunta dito silipin yan, ayun ang media yan. Pure live sphagnum moss. Hindi lang mukhang live yan kasi nga, hindi naarawan. Pero tingnan nyo itong mga ito. Ayan. Pure live sphagnum moss. Pure live yan. Ayan, pure live. Hindi na makita yung sphagnum moss. Pero, ayan, tingnan nyo. Ayan. Sphagnum moss. Pure live sphagnum moss yan. Tingnan nyo. Pure live sphagnum moss. Bakit namin tinatanim dyan? Ang daming kagat ng mga penpendes ko dito. May daga kasi ditong napunta. Ayan. So, ayan, kita nyo. Pure live sphagnum moss. So, ayan yung sikreto kapag gusto mong i-stable yung halaman nyo. At kung may budget kayo, I suggest itanim nyo sa live sphagnum moss na may perlite yung mga plants ninyo. Less problematic yung pag-aalaga. Mas maganda pa yung itsura ng sphagnum, nung halaman nyo kasi potted sa magandang media. Fresh sphagnum moss. At buhay na buhay. Diba? Kapag malaki na yan at gusto niyo nang ipaso sa malaking paso at mahal talaga ang live, diba? Kumpara sa dried, edi tinanim niyo na sa dried. Kapag nakatanim na yan sa dried, parang ganyan na magiging itsura niya. Ano bang Xenophilia? Ayan. Diba? Ganda na ito. Dalawa yung niya. Perbuji expose ka pala yan. So, ayun yung sikreto namin. Kaya nga, di ba, nung nagtanim tayo ng seeds, anong ginamit nating media? Again, nagtanim tayo ngayon na magtanim sa live sphagnum moss. Ito yung resulta. Ayan, may mga germination na. Medyo mahirap lang hanapin yung seeds dahil kakulay, pero ito. Tingnan nyo yung mga tubo dyan. At kapag lumaki na yan, yun na rin yung mag-aalaga sa halaman nyo. For humidity, given any
live sphagnum moss kasi malamig yan, humid, diba? Tapos moisture, siya na rin magbibigay. Kaya ang bubuhay mo na lang dyan, live. So sabi ko nga, kung mabubuhay nyo yung live sphagnum moss, bubuhay nyo rin ang halaman. Ang dami ko nang tinuruan na ganyan eh. Hindi naman sa pagtataas ng ano, pero kaya lang kasi minsan makulit tayo eh. Pwede ko naman sabihin nyo sa mga tinuruan ko kasi medyo ka-close ko naman karamihan ng kaibigan ko. Kumbaga, minsan kasi titigas ng ulo natin. Kahit naman ako, tigas ng ulo 7 taon bago ako nag-give up sa mga chemicals. Kasi nag-uumpisa pa lang, kala nila rin. Ganun din iniisip ko dati. Kaya ako pinagbabawalan na mag-fertilizer kasi ayaw nilang makita na lumaki ng mas malaki yung halaman ko sa kanila. Or ayaw nilang makita na yung best para sa halaman ko. Pero sa totoo nun, yung fertilizer na yun, pagagandahin lang yung halaman mo sa umpisa. Sa huli, makakontaminate yung media mo. Tapos, pag na-contaminate media mo, magre-replant ka. At nandun ka na sa cycle na lagi mong ginagawa yun. Kaya nakasanayan mo na. 6 years, 7 years namin ginagawa yun. At this year lang, tinigil namin yung paggamit ng mga pesticides, fertilizer, at kung ano-ano pang enhancement para sa media at halaman. Pero ang tangi palang sagot ay nature's best na rainwater lang. Natural. Ayan, mabilis dumami, gumaganda, pumapangit rin kapag dormant. Pero dumadami naman sila after dormancy. So, alagaan nyo lang na maayos yung halaman nyo. Bababa na ako. Kasi kasuhin ko lang yung order. At yan, kwentuhan ulit tayo sa susunod na video. So, yun lang muna. God bless and bye-bye.